Huminto ka sandali, lumingon ka sa paligid at sagutin mo ang tanong. Ang nakapaligid ba sa iyo ay realidad o ilusyon? Tingnan mong mabuti. Baka hindi lang pagod ang mata mo, kundi may totoong mga pixel na lumalabas sa paligid. Noon pa, sina Pythagoras, Plato, at Aristotle ay naniniwalang ang tunay na material ay ideya at numero, at ang iba ay ilusyon lamang. Habang umuunlad ang digital na teknolohiya, dumarami ang patunay sa mga hypothesis na ito. Kaya, totoo nga ba na tayo ay nabubuhay sa isang computer simulation at paano ito konektado kay Albert Einstein at sa batas ng kawalang katiyakan ni Heisenberg? Bago sagutin ang mga ito at iba pang mga tanong, dapat tandaan na kung tama ang pahayag, ang natuklasang ito ay maaaring mas mahalaga pa kaysa sa heliocentric system ni Copernic. Anong mga makabagong teorya ang tumuturing sa realidad bilang isang simulation? Ano ang ibig sabihin ng quantum na kawalang katiyakan? At posible nga bang ang buong buhay na ito ay isang matrix? Isinalin at nilikha ni Dimatorsok ang mga subtitle. Isa sa mga aktibong taga-suporta ng simulation hypothesis ay ang Swedish na pilosopo at Oxford professor na si Nick Bostrom, direktor ng Institute for the Future of Humanity. Siya rin ang kilala sa mga pag-iisip na may kaugnayan sa transhumanismo, kabilang na ang tungkol sa cloning, cryonics, at pag-upload ng kamalayan sa mga digital na kagamitan. Lubos na sumasang-ayon kay Bostrom ang isa sa mga modernong taga-suporta ng hypothesis ng Matrix na si Elon Musk. Dagdag pa rito, ilang ulit na niyang inamin na magiging masaya siya kung totoo ito. Kung napanood mo ang Matrix noong 1999, malamang alam mo na ang tema nito. Kung naglalaro ka ng Grand Theft Auto San Andreas o iba pang larong may makatotohanang graphics, lalo na kung ang pangunahing karakter ay naglalakad sa kalsada, nakikipag-ugnayan sa iba at gumagamit ng armas at sasakyan. Sa parehong oras, sa paralel na kalye ay wala talagang kahit ano, kahit na sigurado ang bida na doon ay buhay din ang paligid. Ganito ito hanggang sa lumitaw ang nasabing karakter sa lokasyong iyon. Dito, muling nabubuhay ang paligid habang ang nilisang lugar ay nagiging digital na kawalan. Ang prinsipyong ito ang nasa likod ng kahit anong computer game. Ibig sabihin, sa digital na mundo ng mga shooter, strategy, at sandbox na laro. Gaya rin ng sa hypothesis ng Matrix, ang realidad ay lubos na nakadepende sa tagamasid. May siyentipikong ebidensya ba sa teoryang ito o imahinasyon lang? Ang sagot ay dapat hanapin sa mga komento at masalimuot na mundo ng quantum physics na nalilito pa ang mga bihasang sayentipiko. Para dito, balikan natin ang isang kilala at madaling maintindihang halimbawa na ipinakita batay sa eksperimento ni Thomas Young na unang isinagawa noong simula ng ika-19 na siglo. Kagiliw-giliw na nangyari ito bago pa lumitaw ang quantum mechanics at ang dualismo ng particle at alon. Ano ang pangunahing layunin ng maalamat na eksperimento? Sa madaling paliwanag, pinadaan ang photon sa dalawang siwang at lumitaw ang diffraction pattern sa pader na nagpakita ng likas na alon ng liwanag. Maaaring ihambing ito sa mga bola ng tennis at mga alon sa dagat. Ang mga una, kapag dumaan sa mga siwang, ay mag-iiwan ng dalawang malinaw na guhit sa pader, gaya ng inaasahan sa mga partikulo, habang ang mga pangalawa naman ay mag-iiwan ng salit-salitang interference pattern mula sa pagkalat ng mga alon. Mukhang lohikal ang lahat, napatunayan na ang likas na alon ng liwanag, pero ano nga ba ang kakaiba rito? Ito ang sagot. Pag naglagay ng detektor malapit sa siwang o may tagamasid, agad nagpakita ng katangian ng partikulo ang mga photon. Ganon din ang resulta sa mga eksperimento gamit ang elektron, neutron at proton. Malinaw na ang lahat ng materya sa universo ay may likas na katangian ng parehong partikulo at alon. At ang mga katangian nito ay malaki ang nakadepende sa tagamasid, katulad ng sa mga mundo ng computer. Narito ang pangalawang malinaw na halimbawa. Alam mo ba ang tungkol sa fenomeno ng quantum entanglement? Ang ibig sabihin nito ay inilalayo ang isang elektron mula sa isa pa, at kapag walang tagamasid, sila ay nasa superposisyon. Ibig sabihin, sabay nilang taglay ang parehong mahahalagang katangian. Kapag ang unang elektron sa magka-entangle na partner ay umikot, halimbawa pa kanan, ang pangalawa ay agad iikot sa kabaligtad na direksyon. Ganito rin ang mangyayari kahit iwanan mo ang isang elektron sa daigdig at ilagay ang isa pa sa Neptune o sa punto ng singularidad ng malaking pagsabog. Ibig sabihin, ang impormasyon sa pagitan ng mga bagay ay napakabilis mapasa.
Mas mabilis pa sa liwanag. Pero posible ba talagang may gumalaw ng higit pa roon? Tahasang nilalabag nito ang lahat ng umiiral na batas. Gayunpaman, hindi ito nakita ni Albert Einstein bilang kakaiba. Naniniwala siya na kapag ang atom ng kahit anong elemento ay naglalabas ng dalawang elektron, dala na ng mga ito ang impormasyon tungkol sa magiging spin nila. Pagkalipas ng ilang taon, napatunayan ni John Bell na ang pagpili ng katangian ng mga elektron ay random at nakadepende sa tagamasid. Ano ang mga konklusyon tungkol sa matrix hypothesis mula sa impormasyong ito? Halos kusa na itong lumilitaw. Sa pisikal na realidad, maraming bagay ang tila imposibleng mangyari. Ngunit kung papalitan ito ng computer simulation, nagkakaroon ng paliwanag ang lahat. Kinokontrol ng prosesor ang kilos at katangian ng lahat ng pixel. Gaano man sila kalayo at hindi niya kailangan ng oras para dito, nangyayari ang lahat ng ito agad-agad. Ano ito? Kung hindi isang matrix? Matagumpay na pinagkakasundo ng hypothesis ng computer simulation ang classical at quantum physics. Iniiwasan ang mga paradox. Lahat ay lohikal, maayos at may dahilan. Bukod dito, ang superposisyon ng mga elektron ay maaaring sinadya para makatipid sa resources. Dahil kahit ang pinakamakapangyarihang computer ay limitado ang resources. Kung susuriin ang kasaysayan ng cybernetics, kita ang bilis ng pag-unlad ng intelihenteng makina, ngunit sa laki ng matrix ng universo, may hangganan pa rin ang lahat. Kaya naman, pinili ang pinakapinadaling opsyon mula sa mga posibleng batay sa epekto ng tagamasid. Sa ibang salita, ang pagkalkula ng mga kinakailangang katangian, lalo na ng maliliit na bagay, ay ginagawa lamang sa sandaling may magpakita ng interes sa mga ito. Maaaring ihambing ito sa delayed na pag-render ng mga hindi gaanong mahalagang detalye sa mga computer game, kung saan malinaw na ang kabuuang konsepto, ngunit ang mga detalye ay unti-unti pang nilalabas. Kaya na ng tao gumawa ng virtual na mundo na halos kapareho ng realidad. Sa hinaharap, magiging mas natural lahat at baka mamuhay pa tayo sa simulasyon. Bagaman, posible rin na sa ngayon, ang sangkatauhan ay kasali na sa proyekto ng iba nang hindi natin namamalayan. Si futurist Medvedev, sa pagtalakay ng matitinding palagay ni Nick Bostrom, ay binanggit ang mga terminong kaugnay sa matrix hypothesis tulad ng metaverse na sumasaklaw sa totoong at computer-generated na mundo. Totoo, hindi lang supercomputer simulations ang tinutukoy ni Bostrom, kundi pati ang artificial reality gaya ng sa Matrix Trilogy, lalo na ang nilikha habang natutulog. Anong konklusyon ang maaaring makuha matapos suriin ang impormasyong nasa itaas? Hindi malabong sa ngayon ay kasali tayo sa isang malaking virtual na proyekto. Araw-araw nating pinapahusay ang ating mga kakayahan. Sinusubukang makakuha ng mas maraming loot at makuha ang achievement para sa quest. Hindi ito kapanipaniwala, sasabihin ng marami at maaaring mali sila. Isipin ninyo, ang selula ng utak ay isang pisikal na bagay din na may sariling mga katangian. Pag naintindihan natin kung paano ito gumagana, kaya nating gumawa ng elektronikong bersyon ng mga natatanging personalidad at i-upload sa digital na imbakan. Maaaring tumira ang mga tao sa mga kopya ng totoong lungsod. Pero wala na bang ibang sumubok na pabulaanan ang impluensya ng tagamasid sa mga bagay? Ang pinakamahalagang pagtatangka na gawin ito ay isinagawa ni Werner Karl Heisenberg noong 1927. Iginiit niya na ang elektron ay nagbabago mula alon tungo sa partikulo kapag tinamaan ng photon ng liwanag. Ibig sabihin, ang manipulasyong ito at hindi ang tagamasid ang nakakaapekto sa elektron. Bukod pa rito, naniniwala ang siyentipiko na maaari lamang malaman ang isang katangian, alinman ang momentum o ang lokasyon nito sa isang partikular na punto, dahil imposibleng sukatin ng eksaktong pareho ang koordinado at bilis ng isang partikulo. Ang mahalagang tuklas na ito ay tinawag na prinsipyo ng kawalang katiyakan ni Heisenberg. Sa unang tingin, tila kaya nitong pabulaanan ang hypothesis ng matrix, ngunit sa totoo lang, ang prinsipyong ito ay hindi naman talaga sumasalungat dito. Kung ipagpapalagay na mayroong maraming magkaparalel na universo, bawat version ay magkakaroon ng sariling mga parametro ng mga quantum na bagay na naaangkop para sa partikular na mga tagamasid. Dito nagkakatugma ang lahat. Hindi tiyak kung alin sa mga teorya ang tama. Ngunit ang palagay na tayo ay mahusay na isinama sa isang pandaigdigang virtual na proyekto ay hindi nagbibigay ng kapayapaan sa mga makabagong mananaliksik at karaniwang tao. Sino ang nakakaalam? Marahil sa loob lamang ng ilang dekada,
Sa harap ng bagong realidad, ang tradisyonal na pananaw natin sa mundo ay magiging parang primitibong mapa ni Ptolemy kumpara sa Global Positioning System Navigator. Habang hinihintay ang panahong maliwanagan, mag-ipon ng experience points at i-level up ang utak nyo sa channel na Hubble. Sino ang makakaalam kung gaano kalayo at kalokohan ang ating paniniwala tungkol sa kalapit na kalawakan kung wala ang masisipag na manggagawa? Kaya bilang paggalang sa kanilang mga nagawa, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang video sa mga kaibigan. Marami pang mga bagong at kapanapanabik na episodes ang darating.